Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Matias. Nangyari ito taong 1978. Walang eksaktong lugar. Probinsya ng Panay. Sa panahong ito ay nasa edad 25 pa lamang itong si Matias. Nakatira siya sa isang kubo kung saan kasama niya ang kanyang tiyuhin na itago na lamang natin sa pangalang Maing. Kapatid ito ng kanyang ina. Maagang naulila si Matias sa kanyang ina. Ilang araw pa lang na ito'y nanganak ay pumanaw na. Subalit sa pamamagitan ni Maing ay naging buhay ang alaala at pagmamahal ng kanyang inang si Marta. Ang ama naman niyang si Lucas ay bihira lamang siyang nakikita. Wala na kasi ito sa piling niya nang siya ay lumalaki. Kahit malayo ang kanilang loob sa isa't isa, ay may pagmamahal pa rin si Matias sa kanyang ama. Bago natin ituloy ang kwento, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button. Pakinggan nyo rin ang mga kwentong ina-upload namin sa Kwentong Kalakbay. Yun lang naman mga kabaryo. Tuloy na tayo sa kwento. Sa pusod ng isla ng Panay, isang batang albularyo ang unti-unting kinikilala sa mga karatig baryo. Siya si Matias. 25 pa lamang ngunit taglay na. Ang tapang at dunong na bihirang matagpuan sa mga kaedad niya. Likas ang kanyang kaalaman. Pamana pa ng kanyang ina na isa ring kilalang manggagamot at tagabagbantay ng kabundukan. Maaga itong namayapa. Iniwan si Matias sa pangangalaga ng tiyuhin niyang si Tito Maing, kapatid ng kanyang ina. Sa kabila ng pagkakahiwalay ng kanyang mga magulang, paminsan-minsan ay dinadalaw siya ng kanyang ama, si Lucas. Isang tahimik ngunit matatag na lalaki mula sa malayong bayan. Isang gabi, may kakaibang lamig ang bumalot sa kanilang baryo. Malapit ito sa tabing gubat. Tahimik ang paligid. Ang mga aso ay hindi tumatahol, gaya ng dati. Ang mga paniki tila umiiwas sa paglipad. Matias, ewan ko ba, parang ang lamig ng simoy ng hangin ngayong gabi. Hindi ito karaniwan. Nararamdaman ko rin, Tito Maing. Kanina pa ako nakakaramdam ng bigat sa dibdib ko. May kakaiba. Nako ay huwag mo akong takutin, pamangkin. Sa edad ko na ito, ayoko na ng mga aswang-aswang na yan. Hindi takot ang dapat pairalin to, kundi pag-iingat. Sinasabi ko na nga ba, matagal nang walang gumagala rito. Baka bumalik na naman sila. Maaaring sumubok sila ngayong gabi, pero hindi sila makakapasok basta-basta. May pangontra ka ba riyan, Matias? Yung galing sa nanay mo. Laging nasa akin, Tito. Hindi naman ako pumapayag na wala eh. Naku po, kung may mangyari, sa loob ka lang. Huwag kang lalabas, ha? Kung may mangyari, Tito, ako ang unang lalabas. Sa gitna ng kanilang hapunan, isang malalim na katahimikan ang sumingit. Naputol ang hangin, tumigil ang kuliglig, at sa di kalayuan, narinig ang marahang pagkaluskos. Tila may mga paang naglalakad sa bubong. Mabigat, mabagal, ngunit palapit ito ng palapit. Matias, may nasa bubong. Tahimik ka lang, Tito. Huwag kang kikilos. Ako na ang bahala. Huwag iyo, baka mapahamak ka. Hindi naman ako makakapayag na lapastanganin ng tahanang ito. Sandali lang ito, Tito. Lumabas itong si Matias na may dalang supot ng langis ng nyog, dasal sa bibig, at ang pamana ng kanyang ina. Isang anting-anting na hugis bituin. Humarap naman siya sa dilim at sa kanyang harapan, lumitaw ang dalawang nilalang. Matatangkad, payat,
at may mga matang kasing pula ng nagbabagang baga, ang mga aswang. Bata ka pa, Matyas. Sumuko ka na lang. Hindi mo kami kayang sabayan. Wala kayong karapatan tapakan ng lupa ng aking ina. Lumayas kayo habang maaga pa. Kami ang bagong tagapagmana sa lugar na ito. Oras na para mawala ang lahi ng mga manggagamot. Hindi naman ako makakapayag habang nabubuhay ako. Sa loob ng bahay, nanginginig si Tito Maing habang hawak ang isang antigong rosaryo. Naririnig niya ang banggaan sa labas, mga sigawan, hampas ng katawan sa puno, at ang malalalim na ungol ng mga nilalang na hindi likha ng Diyos. Diyos ko, iligtas mo po si Matyas. Hindi siya dapat malagas tulad ng kanyang ina. Dalawang mahinang pagsabog ang sumunod. Tila huling sigaw ng mga demonyo at pagkatapos, katahimikan. Matyas! Matyas! Tapos na, Tito. Wala na sila. Salamat sa Diyos. Akala ko... Hindi naman ako papayag na mawala rin ako sa'yo, Tito. Kaya huwag ka nang mag-alala. Pati bahay natin, muntik nang masira. Ang tapang mo talaga, iyo. Para kang nanay mo. At para rin naman sa kanya, kaya ako lumalaban. Pero hindi na tayo ligtas dito, iyo. Baka may kasunod pa yan. Alam ko to, kaya kailangan kong ihanda ang paligid. Palalakasin kong mga bakod at maglalagay ako ng bagong mga anting-anting sa bawat sulok. Sa gabing iyon, habang ang iba'y natutulog sa takot, itong si Matyas ay muling nagpatuloy sa kanyang tungkulin. Hindi na siya basta albularyo. Isa na siyang tagapagbantay. Ngunit hinog na sa tungkulin. Walang gabi para sa kagaya niya. Walang kapayapaan habang may mga aswang na nagbabalak ng kasamaan. At sa malayo, sa isang maliit na baryo sa kabilang bundok, isang matandang lalaki ang nagmasid sa alapaap. Hawak ang baston na may nakaukit ng mga sinaunang letra. Si Lucas, ama ni Matyas. Tila naramdaman niya ang laban na nangyari. At sumikat ang araw sa isla ng Panay. Ngunit ang dilim ng gabi ay nagbabadya ng pagbabalik. Sapagkat ang laban ng mga albularyo at nilalang ng dilim ay walang hanggan. At itong si Matyas ay bahagi na ngayon ng kasaysayang iyon sa kabila ng madidilim na gabi at bangungot ng mga nilalang ng dilim. Ang buhay ni Matyas sa isla ng Panay ay tila baga, nananatiling payak sa mata ng iba. Sa araw siya ay simpleng nag-aalaga ng mga bundok na manok kasama si Tito Maing. Araw-araw silang bumabagtas ng paakyat na daan patungo naman sa palengke. Dala ang kanilang mga alagang manok. Nakatali ito sa kawayan, saklay sa balikat. Sa isang araw na tila ordinaryo, habang abala si Maing sa pagpapakain ng mga manok, may natanaw siyang anino na paparating sa gilid ng kakawian. Pumunot naman ang kanyang noo. Tumigil ang kanyang pagkilos. Ang kamay niyang may hawak na tabo ay biglang nanginig. Mula sa landas, dumating ang isang lalaki. May tikas ng isang mandirigma, ngunit may titig na may dalang yabang. Matikas ang postura. May suot na lumang sombrero at may baston na tila hindi naman kailangan para sa kanyang paglalakad. Si Lucas, ang ama ni Matyas. Maing, buhay ka pa pala. Hindi tulad ng konsensya mo, Lucas. Matagal nang patay yon. Huwag kang magpakamoralista sa harap ko. Nandito ako para sa anak ko. Ama, anong ginagawa niyo rito? Anak, sasama ka na sa akin. Sa bayan may trabaho. May bahay. Hindi gaya rito, puro putik, dugo at kamatayan. Hindi siya sasama sa iyo, Lucas.
Hindi habang ako ang tagapangalaga niya. Tagapangalaga? Saan mo naman siya dadalhin? Sa palengke? Sa mga nilalang ng dilim? Inilalagay mo lang si Matias sa panganib. Sandali lang, Tito Maeng. Bakit parang galit kayo kay Ama? Hindi mo maiintindihan, Matias. May mga bagay na hindi mo na kailangan malaman, anak. Ang mahalaga, lumayo ka sa taong ito habang may oras pa. Lumayo ka kay Lucas, Matias. Hindi siya ang iniisip mong ama. Maeng, huwag kang makialam. Kapag tinuloy mong harangin ang anak ko, makikita mo ang hinahanap mo. Kilala mo ako, Maeng. At sa paglalakad palayo ni Lucas, naiwan ang bigat ng kanyang mga salita. Si Matias, bagamat albularyo at sanay sa dilim, ay hindi pa sanay sa mga kasinungalingan ng mga taong buhay. Tito, ano bang nangyari? Bakit parang may galit kayo sa isa't isa? Iyo, minsan, ang katotohanan ay hindi gamot. Minsan lason ito. Pero may karapatan akong malaman, lalo na tungkol sa ama ko ito. Hindi pa napapanahon, Matias. Basta tandaan mo, may dahilan kung bakit hindi kayo lumaki sa piling niya. At anong dahilan yun? Hindi ko pa pwedeng sabihin. Hindi ko pa kaya, iyo. Hindi ngayon. Kung hindi mo sasabihin, ako ang hahanap ng sagot sa kanya. Baka mas totoo pa ang salaysay niya kaysa sa katahimikan mo. Pag lumapit ka kay Lucas, siguraduhin mong handa kang mawala sa ilaw. Dahil siya ang anino ng nakaraan natin, iyo. Kinagabihan, hindi mapakali si Matias sa dami ng kanyang nilabanang aswang, sigbin, tikbalang, ngunit ngayon, isang tanong ang hindi niya mapuksa. Sino ba talaga ang kanyang ama? Ang Tito Maeng na siyang nag-alaga sa kanya. Itinaya ang buhay, ngunit palaging tahimik sa tuwing lumalapit ang anino ni Lucas. At si Lucas, mapagmataas, ngunit may pananabik sa kanyang mga mata habang kinakausap si Matias. Hindi naman ito ang unang beses na naramdaman niya ang pagkalito. Ngunit ito ang unang beses na inisip niyang baka hindi lahat ng sinasabi sa kanya ay pawang totoo. Ano ba talagang ginawa ni tatay nun? Bakit gano'n na lang ang galit ni Tito sa kanya? At bakit ako? Parang may parte sa akin na handang makinig sa kanya. Matias, matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Tito, kung sakali bang sumama ako sa kanya, magagalit ka ba? Hindi galit ang mararamdaman ko, Matias. Kundi takot. Dahil kapag sumama ka sa kanya, baka hindi ka na makabalik pa. Anong ibig mong sabihin, Tito? Hindi siya tulad natin, iyo. May dugo siyang isang pilit naming ibinaon dahil panganib yun sa mundo. Sa gabing iyon, habang ang liwanag ng buwan ay natatakpan ng ulap, isang bagong kabanata ang bumubukas. Hindi ito sa pagitan ng liwanag at dilim, kundi sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Hindi madaling tanggapin ang katotohanan, lalo na kung ito'y isinubo sa iyong harapan. Mainit, mapait at puno ng lason. Ganoon ang naramdaman ni Matias matapos ang pagdating ng kanyang ama. Ang pagkatao naman ni Lucas, na dati tanging ama sa alaala, ngayon ay unti-unting nabubunyag bilang isa sa mga nilalang nakitagal na nilang nilalabanan. Isang gabunan. Ang mga gabunan ay aswang na may kakayahang magbalat kayo. Nakakasalamuhan ng mga tao, nakikihalubilo sa may simbahan, sa palengke, sa may mga handaan. Hindi mo ito makikilala. Hanggang huli na ang lahat. At ayon kay Tito Maeng, si Lucas ay hindi lang karaniwang gabunan. Isa itong ministro, tagapamahala, tagapangalagap, tagapagpalaki ng puwersa ng dilim. Tito, sabihin mo sa akin,
Totoo ba talagang sinasabi mo? Si Ama? Isa sa kanila? Oo, iyo. Isa siyang gabunan. Pinuno. Malakas. Marunong magtago. Paanong hindi ko nakita? Ako'y isang albularyo. Dapat ramdam kong ganitong kasamaan. Dahil pinili niyang itago iyon. Sa harap mo, nagkunwari siyang iyong ama. Pero sa likod nun, isa siyang nilalang na itinakwil ng liwanag. At ang inay, si Marta. Ginamit niya si Marta. Inibig siya. Pinaniwala para makuha ang kaalaman ng nanay mo sa panggagamot. Ngunit kahit ganoon, minahal ka pa rin ng nanay mo ng buo. Hindi ko alam kung galit ako o naawa. Pero gusto ko siyang makausap ng harapan. Iyo, wag mo nang harapin ang demonyong yon. Baka ikaw pa ang lamunin. Kung totoo nga ang lahat ng ito, mas lalong kailangan ko siyang harapin. Hindi ako matatakot sa kanya. Kung pupunta ka, sasama ako. Hindi ako takot sa kanya. Mas takot ako na ikaw lang ang haharap. Maghapon silang naglakad. Tinawid ang makikitid na landas. Dumaan sa masukal na gubat. At sa bandang hapon ay narating ang isang bayang tila payapa sa kanilang paningin. Ngunit sa mata ni Maeng, ito ay pugad ng kadiliman. Isang baryo, hindi lang basta tahimik. Ito'y masyadong tahimik. Walang mga batang naglalaro. Walang matandang nagkwekwentuhan sa tapat ng bahay. Tila ang buong lugar ay lumulunok ng liwanag. Hanggang sa isang bahay na bato sa gitna ng baryo, may lalaking nakaupo sa balkonahe. Hawak ang isang basong alak. Nakangiti ito, parang matagal nang naghihintay. Aba, dumalaw ang anak ko mapagmataas at ang kapatid ng babaeng minsan nagtiwala sa akin. Ama, totoo ba ang lahat? Isa kang gabunan? Totoo. Ako ang ministro ng mga gabunan sa buong kanluran ng Panay. At wala akong pinagsisisihan doon. Demonyo ka, Lucas. Ginamit mo ang kapatid ko. Ginawa mong laruan ng puso niya. At minahal niya ako, Maing. Minahal niya kahit alam niyang iba ko. At nagbunga ang pag-iibigan namin. Isang makapangyarihang anak. Kung totoo yan, bakit mo kami iniwan? Bakit ka nagtago? Dahil may plano ako para sa iyo, anak. Oras na para bumalik ka sa akin. Tayong dalawa, gabunan at albularyo. Taliwas yan sa paniniwala ko. Hindi ako lalaban para sa dilim. Kaya huwag mong pag-isay ng dalawang mundo. Anak kita, Matyas. Huwag mong itakwil ang sarili mong dugo. Kung yan ang kapalit ng katotohanan, itatakwil kong lahat ng yon. Tinatakwil kita, Ama. Tumindig naman si Lucas. Hindi na ang muka ng ama ang nakita ni Matyas, kundi ang anyo ng isang makapangyarihang nilalang. Ang mga mata nito'y namumula. Ang balat ay tila ng itim at sa kanyang tinig ay may dagundong ng mahika. Ngunit hindi umatras si Matyas. Hinugot niya mula sa kanyang bewang ang isang maliit na isang sisidlan. Doon naroon ang sagradong usal, ang panalangin ng liwanag. At habang naglalaban ang kanilang mga titig, walang bigkas na orasyon ang binitawan ni Matyas dahil ang laban nila ay hindi gamit ang lakas ng dasal kundi ng paninindigan. Kung yan ang desisyon mo, wala ka ng ama. Anak kita sa dugo pero hindi sa prinsipyo. Salamat dahil sa wakas, kilala na kita ng buo. Halika na, Matyas. Wala na tayong dapat marinig pa mula sa nilalang na yan. Sige, lumakad kayo. Pero tatandaan mo ito, Matyas. Darating ang araw ikaw mismo ang hihingi ng tulong sa akin. Mas pipiliin kong mamatay sa kamay ng dilim kaysa mabuhay bilang bahagi nito. Sa kanilang pag-uwi, tahimik lamang si Matyas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na kanyang pinasan. Hindi siya anak ng isang bayani.
Siya ay anak ng isang nilalang na sinumpa. Ang kanyang dugo ay kalahating liwanag at kalahating dilim. Ngunit ang puso niya, buong gabing nakatulala si Matias sa ilalim ng buwan. Sa kanyang tabi, tahimik na binabantayan niya itong si Maeng. Hindi naman siya kinibo, hindi siya kinamusta, hindi siya kinailangan, sapagkat sa mga gabing ganoon, ang tahimik ay sapat na. Tito, salamat. Salamat sa alin, iyo? Sa pagdamay, sa pananatili, sa pagiging ama. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ang taong nagmahal ng totoo, ang kailangan mo lang ay manatili sa panig ng tama. Hindi ko siya kamumuhian, Tito, pero hindi ko rin naman siya susundan. Sapat na iyon, iyo. Sapagkat minsan, ang tunay na laban ay hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Madaling araw, sa isang sulok ng isla ng Panay, habang ang mga manok ay nagpapaiwatig pa lamang ng pagdapo ng liwanag, isang kumakalmot na katok ang pumunit sa katahimikan ng bahay nila Matias. Si Tito Maeng, kahit hindi pa nagkakapit wala pang suot ang kanyang tsinelas, ay dali-daling bumangon. Akala niya ay isa na namang manginginom na kapitbahay na nagpapaayos ng tiyan. Ngunit nang bumungad ang dalawang magulang na may bitbit na halos patay ng binata, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang sugat nito, tila malalim, mula balikat hanggang pusod. Parang pinunit ito ng mabangis na hayop. Ngunit hindi hayop ang nakalaban nila, kundi isang bagay na mas malala. Sandali lang. Matias, gumising ka. May sugatang dinala rito. Anong oras na ba, Tito? Ano yan? Ang anak ko po. Tulungan niyo po kami. Inatake po siya. Hindi namin alam kung mabubuhay pa siya. May nilalang. Malaki. Hindi namin nakita ang mukha. Basta mahaba ang buhok. Nakaputi. Kasing puti ng gatas. Iga nyo sa sahig. Daan-daan. Tito, pakikuha nga ang bulong sa ilalim ng altar. Nandito, Matias. Malalim yan. Parang hinugot ang laman loob niya. Hindi pa uli ang lahat. Walang aalis. Pakiusap. Manahimik po kayo. Habang patuloy ang orasyon ni Matias, piniga niya ang langis ng saging na bato, hinaluan ng pulbos ng tuyong ahas at binudburan ng asin sa sugat ng binata. Ang kanyang palad ay gumuhit ng mga sinaunang simbolo sa hangin. Isang pangontra sa panlalamig ng katawan at sa aninong bumabalot sa kaluluwa ng binata. Ang binata ay nangisay, umungol, halos hindi makahinga. Ngunit makalipas ang ilang minuto, tila pagtawid sa pagitan ng buhay at kamatayan, unti-unti itong huminga. Mahina, mabagal ngunit buhay. Matias, iyo! Nabuhay siya! Hindi pa siya ligtas, pero sa ngayon, wala nang pagdurugo. Tito, dito na muna sila. Hindi ko mareresetahan yan at pauuwiin ka agad. Maraming salamat sa tulong mo. Sige po, dito na po muna kami. Kung okay lang po. Oo, sige, dumito na muna kayo. Pero huwag niyo munang ilabas ang nangyari. Hindi lahat ng tenga sa baryo ligtas pakinggan. Tito, sa labas tayo. Kailangan nating mag-usap. Oo, iyo. Naisip ko na rin yan. Pareho tayo nang iniisip. Sa ilalim ng punong santol sa bakuran, nakaupo naman ang magtiyuhin. Parehong tahimik, parehong mabigat ang dibdib. Sa katahimikan ng gabi, tanging mga huni ng insekto at pag-ungol ng sugat ang binata ang gumugulo sa isip nila. Hindi na nila kailangan magbulungan ng hula. Ang nakita ng mga magulang ay hindi hayop, hindi aswang na karaniwang namumugad sa gubat, hindi rin lamang tikbalang o mangkukulap, kundi isang gabunan at hindi basta-basta.
Tila isa itong babala. Matias, mahaba't maputi ang buhok. Halos hindi mo makita ang mukha. Anong ibig sabihin yan sa'yo? Isa lang ang kilala kong nilalang na may ganitong anyo. Isa sa mga itinuturing na matanda sa mga gabunan, mga bantay, mga mensahero. At kung ito'y mensahero, kanino galing? Wala nang iba, kundi kay Lucas. Ginantihan ka para lang iparamdam na hindi pa tapos ang usapan ninyong mag-ama. Hindi niya ako napatay, kaya't nagpapadala na siya ng takot sa ibang tao para pakiramdaman kung matitinag ba ako. At ano na ang plano mo ngayon, iho? Sa ngayon hindi ako papatol sa galit, pero kailangan nating maganda. Baka hindi lang ito babala. Baka ito'y simula ng pag-atake nila. Pagsikat ng araw, tila walang nangyari sa baryo. Ang mga tao'y abala sa kani-kaniyang gawain. Pero sa loob ng bahay nila Matias, may bagyong hindi matahimik. Habang nagpapahinga ang binata sa ilalim ng kulambo, si Matias ay tahimik na gumuguhit ng mga anting-anting sa pinto, bintana at kisame. Isinulat niya ang mga sinaunang pangalan ng mga tagapagtanggol, habang si Maing naman ay abala sa pagtatalokbong ng asin sa paligid ng bahay. Pinaliligid ito ng proteksyon laban sa mga mas malalim na puwersa. Matias, sigurado ka bang dito siya nagtatago? Wala siyang ibang ligtas na lugar. Kapag nalaman ng gabunan kung saan siya dinala, tiyak na babalikan din siya nito. At tayong dalawa, iyo, kakalabanin natin ang buong puwersa nila. Hindi tayo mag-isa, Tito. May ibang albularyo sa silangan ng Iloilo. Kaibigan ng nanay, kailangan natin silang abisuhan. Sige, iyo. Kailan tayo aalis? Sa susunod na gabi, hindi tayo pwedeng lumakad sa araw. Kung gabunan ng kalaban, sa dilim din tayo dapat kumilos. Matias, anak ka ng liwanag. Pero daladala mo ang anino ng iyong ama. Oo, Tito. At yun ang gagamitin ko para durugin siya mula sa loob. Hindi lahat ng laban ay sa arena ng suntukan at orasyon. Minsan, ito'y nagaganap sa puso, kung saan ang dugo ng ama at ina ay nagtatalo. Si Matias, tagapagmana ng liwanag, ay anak rin ng kadiliman, ngunit sa kanyang puso, malinaw kung kanino siya kakampi. Ang sugatang binata, ang mga magulang nito at ang mga inosenteng nadadamay. Sila ang dahilan kung bakit kailangan kumilos si Matias ngayon. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagtatanggol at sa bawat yapak ng gabi. Sa bawat bulong ng hangin ay isa lamang ang sinasabi. Darating na si Lucas at dala niya ang digmaan. Makalipas ang 3 gabi ng tila katahimikan, muling binalot ng dilim ang munting kubo nila Matias at Maing. Ngunit ang katahimikang iyon ay huwad. May nagkukubling panganib sa likod ng mga aninong gumagalaw sa paligid. Hindi pa man sumisikat ang araw, isang gabunan ang tahimik na lumitaw sa kanilang bakuran. Malalaki ang mga mata nito, nanlilisik at ang katawan ay baluktot na parang kinapos sa pangkatao. Isa-isa nitong winasak ang kulungan ng mga alagang manok nila. Bawat kalabit ng kanyang kuko ay may kasamang tunog ng pagkawasak, hindi ng kahoy, kundi ng buhay na pinagpaguran. Hindi ito ordinaryong aswang. Isa itong tagasunod ng pinakamalakas sa kanila, si Lucas. Sa gitna ng dilim, lumabas itong si Matias. Hawak ang kanyang garapon ng langis, habang si Maing naman ay nakasilip sa likod ng pinto. Nanginginig ito sa kaba. Matias, iyo, pumasok ka na ulit. Hayaan mo na ang mga manok. Hindi ito tungkol sa manok, Tito Maing. Isa itong babala. Isa itong hamon. Huwag ka magpapaniwala sa liwanag. Walang sino man na makakalaban sa kadiliman. Sabihin mo sa akin, Ama, kahit ilang gabunan pa yang ipadala niya,
Hindi ako natatakot. Mapapansin niya ang tapang mo. Pero ang tapang may kapalit. Matias, iyo. Gagamitin niya ang galit mo laban sa'yo. Kaya mo bang patayin ang sarili mong ama? Kung kailangan, hindi dahil gusto ko, kundi dahil dapat. Magkikita rin kayo. At sa oras na yon, wala kang magagawa kung hindi ang sumuko. Sa isang iglap, lumundag ang gabunan. Mataas, tulad ng isang agilang gutom. Ngunit sa ere pa lamang, tila ito'y bumangga sa isang di nakikitang pader. Napahinto naman ito sa ere at isang nakakapangilabot na orasyon ang bumulong mula sa labi ni Matias. Parang tinamaan ng kidlat ang gabunan at tumilapon ito sa tabi ng puno. Duguan ang noo, subalit buhay tulad ng isang taksil na daga. Mabilis itong tumakbo at nawala sa kadiliman ng gabi. Ngunit hindi pa tapos ang babala. Matias, iyo! Hindi ka naligtas dito. Maghihiganti si Lucas. Kung maghihiganti siya, handa naman ako to. Hindi ako natatakot sa kanya. Hindi lang ikaw ang maaaring masaktan. Paano kung ako ang kanyang balikan? Hindi ko hayaan. Buhay ko ang kapalit dito. Ang ama mong si Lucas, mas malakas pa kaysa sa lahat ng gabunan na nakita mo. Hindi sukatan ng lakas sa dami ng tagasunod. Mas makapangyarihan ng liwanag kaysa sa anino. Kahit pa iyo, anak pa rin niya ang kaharap. Hindi mo matatakasan ang sugat ng dugo. Kung dugo ang punan, ako nang sasalo ng lahat. Hindi na akong batang Matias na pinalayas niya noon. Kinabukasan naman, muling umatake ang isa pang gabunan. Ngunit ngayon, handa si Matias. Bago pa man ito makalapit, winasiwas niya ang usal ng sibat ni Atardar. Isang sinaunang orasyon na ginagamit lamang laban sa matataas na uri ng halimaw. Mula sa kanyang kamay ay tila lumitaw ang isang liwanag na sibat. Walang laman ngunit puno ng bisa. Sa isang iglap, sumambulat ang putik at dugo. Napaigtad ang gabunan at naputulan ito ng dalawang kamay. Sumisigaw itong lumayas sa kanila. Iisa lang ang tinig na nais nitong marinig sa likod nito. Ang pangalan ng kanyang pinuno. Sabihin mo sa iyong Panginoon, hindi ko siya kinikilala bilang ama. Isa lamang siyang nilalang ng kasinungalingan. Hindi mo pa siya lubos na nakikilala, Matias. Anak ka pa rin niya. Matias, mapuputol mo ang kadena pero hindi ang ugnayan. Mas malagang tama kaysa sa dugo. Paparito siya at sa araw na iyon, ikaw ang iiyak. Lucas, ano bang ginawa mo? Nasaan na ang puso mo? Kung darating siya, haharapin ko, hindi bilang anak, kundi bilang tagapagtanggol ng liwanag. Tibayan mo ang puso mo, Matias, dahil yan din ang papatay sa'yo. At dumating nga ang inaasahan. Isang hapon na tila bumagal ang oras. Isang presensya ang bumasag sa kapayapaan. Si Lucas, ang ama, ang halimaw, ang ministro ng mga gabunan. Lumakad siya patungo sa kubo. Halos hindi lumalapat ang kanyang mga paa sa lupa. Si Maeng na tila binagsakan ng langit at lupa ay napaupo, napaluha at gumulong sa lupa sa sobrang takot nito. Nanlilisik ang mga mata ni Lucas. Matigas, malamig, walang kapatawaran. At muli, dito nagkaharap ang mag-ama. Aking anak, huwag mong ipilit ang laban na hindi mo kayang tapusin. Hindi mo na ako anak. Hindi ko ama ang isang mamamatay. Huwag mong gawing kalaban ang dugo mo, Matias. Sumama ka sa akin o ikaw ang mawawala. Mas pipiliin ko pang mawala kaysa maging bahagi ng kasamaan mo. Lucas, tigilan mo na. Hindi mo siya nakuha noon. Ano pang habol mo ngayon?
Ako ang kanyang ama, Maing. Ako ang dapat niyang sundin. Hindi ko susundin ang yapak ng isang nilalang na walang puso. Kung ganyan ang gusto mo, anak, huwag mo akong sisisihin sa huli. Umalis itong si Lucas, ngunit hindi ito isang paalam. Ito'y hudyat ng digmaan. Sa likod ng katapangan ni Matias ay isang pusong sugatan. Hindi niya ginusto ang landas nito, ngunit siya ang pinilit ng tadhana. Sa bawat gabi, bawat hakbang at bawat orasyon, kasama niya ang anino ng kanyang ama. At sa nalalapit na pagsabog ng liwanag at dilim, isa lang ang kanyang panata. Hinding-hindi siya yuyuko sa kanyang ama. Katahimikan ang bumalot sa paligid. Ngunit sa puso ni Matias ay may sigaw. Sigaw ng pagkalito, ng sakit at ng panghihinayang. Sapagkat sa gabing ito, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ay nakatakda ang laban na hindi niya inaasahan kailanman. Ang harapin ang sariling ama, si Lucas, isang gabunan, isang ministro ng mga nilalang ng dilim, ay handa nang kitilin ang buhay ng anak na hindi nagpasakop sa kanyang layunin. Si Matias naman, isang albularyo na may taglay na makapangyarihang orasyon, ay hindi lang dala ang kanyang mga anting-anting. Dala rin niya ang pagmamahal ng kanyang yumaong ina at ang pangako niyang ipaglalaban ang liwanag laban sa dilim. Ang mga aso sa nayon ay umaalulong. Ang mga manok ay tila nagpipiesta ng sigawan sa labis na takot. At sa malawak na talahiban, sa may silangan, ay isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Matangkad, mabalbon at ang buhok ay ubod ng puti. Ang mga mata nito ay kulay apoy at sa bawat paghakbang ay waring umuuga ang lupa. Hindi mo na kailangan magtago sa dilim, ama. Narito na ako. Lumitaw ka na. Matias, anak ko. Sa uling pagkakataon, sumama ka sa akin. Itakwil mo ang mundong ito. Tayo ang maghahari kung magsasanib tayo. Hindi kita tinawag para makinig ng panibagong panlilinlang. Lumitaw ka, hindi bilang ama, kundi bilang isang kaaway. Sa ganitong ayos mo ko gusto makita. Sa anyo ng halimaw. Mas gusto kong makita ang totoo kaysa panindigan ng kasinungalingan. At sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Tumili ang mga kalapating puti sa himpapawid at ang mga dahon ay tila bumigat sa hangin. Sa mata ng mga mortal, isa lamang itong tahimik na gabi. Ngunit sa mata ng may mga kaalaman, ito'y digmaan ng espiritu, laman at kapangyarihan. Mula naman sa may talahiban, lumundag si Lucas. Hindi na ito tao, kundi isang buong-buo ng gabunan. May matutulis itong mga kuko, mapupulang mata at ngiting kailawak na tila hindi na kayang isara. Ngunit hindi naman natinag si Matias. Inilabas niya ang balisong na may ukit ng orasyon ng kalinis-linisan at sa kabilang kamay ay ang usal ng sagradong sibat ni Atardar. Apuyan ang kamay na anghel, gabayan mo ang anak sa harap ng dilim. Ang mga orasyon mo'y musika sa aking tenga, Matias. Ngunit wala kang panalo sa gabunang isinilang mula sa halimaw. At dito nagsimula ang madugong laban. Mabilis ang galaw ni Lucas. Isang hampas ng kuko ang naghiwa sa braso ni Matias. Pero bago pa tuluyang umabot ang ikalawang atake, biglang lumiwanag ang anting-anting sa dibdib ng binata. Sumambulat ang liwanag at dito napaurong si Lucas. Ngunit muling sumugod ang halimaw, mabilis, malakas at tila walang awa. Anak kita, Matias. Bakit mo ko nilalabanan? Dahil ang tunay na ama, hindi tinuturuan ng anak na magasik ng dilim. Sa ikatlong banggaan nila,
Isinaksak ni Matias ang punyal na galing sa yumaong ina sa tagiliran ng kanyang ama. Isang sigaw ang pumunit sa hangin. Nayanig ang paligid. Naguho ang damuhan. Subalit, kahit sugatan, tumindig pa rin si Lucas. Buhat sa likod niya, umusli ang mga buto na tila mga sungay. Tanda ng mas mataas na anyo ng gabunan. Nagkatinginan ang mag-ama. Sa mata ni Matias, may luha. Sa mata ni Lucas ay may halong galit at panghihinayang. Kung hindi ka lang naging anak ni Marta, baka pinatay na kita. Kung di kita ama, baka pinatawad pa kita. Nagharap sila sa huling pagkakataon. Isang sultada. Sibat ng liwanag laban sa kuko ng kadiliman. Hanggang sa isang mabilis na galaw. Sinaksak ni Matias sa tiyan ang ama gamit ang sibat na binasbasan ng usal ng limot. Matias, anak! Mahal pa rin kita, ama, pero mas mahal ko ang bayan ko. Ngunit hindi kita kayang paslangin. Sana maisip mo kung anong mangyari kapag ipinagpatuloy mo pa to. Bakit? Tapusin mo na ako. Gawin mo na. Hindi, ama. Umayo ka at wag nang magpakita sa amin. Tama na ang labanang ito. Kung hindi na kita mababago, hindi mo na rin ako mababago. Sana hindi na magtagpo pa ang ating landas. At sa uli, pumatak ang isang luha mula naman sa mata ni Lucas. Hindi dahil sa sakit ng pagkatalo, kundi dahil sa sakit ng isang pagkaalam. Ang anak na isinumpa niyang patayin ay siya rin naging kanyang tagapagligtas sa uli. Dito bumulagtas si Lucas sa lupa. Naglaho naman ang kanyang anyong gabunan. Isang matandang lalaki na lang ang naiwan. Payapa ang mukha nito. Sa gilid ng talahiban, si Maing ay nakaupo, umiiyak sa katahimikan. Tiyo Maing. Matias, iyo, nagawa mo. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot. Kahit papano, ama ko pa rin siya. Yan ang pinakamabigat na laban, anak. Ang kalabanin ang mahal mo para sa tama. Hindi ko siya kinamuhian, tiyo, pero hindi ko rin siya sinang-ayunan. Pinatunayan mong mas mataas pa rin ang dugo ni Marta sa iyo. Ang liwanag. Salamat sa lahat ng itinuro mo. Ikaw ang totoong ama na tumayong haligi sa akin. At ikaw ang tunay na anak ng liwanag. Isa kang albularyo. Pero higit pa roon iyo, isa kang tagabantay ng ating bayan. Ang laban ay hindi pa tapos. Baka may iba pang gabunan na dumating. Haharapin natin iyan iyo. Hanggat may natitirang liwanag, hindi tayo matitinag. At ang liwanag na yan ay ang alaala ni nanay. At sa silong ng bagong araw, muling bumalik ang katahimikan sa nayon. Ngunit hindi kailanman magiging tulad ng dati si Matias. Siya na ngayon ang bantay, ang anak ng liwanag na hindi matitinag kahit pa ng sariling kadiliman ng dugo. Dapit hapon noon, madilim ang langit sa isla ng Panay. Kay raming ulap na waring may kinikimkim na pighati. Isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa paglalakad ni Matias. Pag-uwi naman ito mula sa palengke, tangan ang pansit at isang lechon manok. Simpleng handog para sa kaarawan ng kanyang tiyo. Ang lalaking higit pa sa isang ama sa kanya. Nakangiti pa si Matias habang nilalakad ang baku-bakong daan patungo naman sa kanilang kubo. Ngunit ang ngiting yon ay mabilis na napawi. Pagtapak niya sa tarangkahan ay tila may kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Walang awit ng mga ibon. Walang tilamsik ng huni ng kuliglig. Tahimik. Sobrang tahimik. At dito pagpasok niya sa loob, isang bangungot ang bumungad sa kanya
Nakahandusay sabay sahig si Maing. Duguan, wala ng buhay. Kinakain ang laman loob niya nang walang iba kundi si Lucas, ang kanyang ama. Ang nilalang na minsang niyakap niya bilang ama, ngayon ay hayop na walang kaluluwa. Dahan-dahan itong lumingon kay Matias. Duguan ang labi, nanlilisik ang mga mata at ngumisi ito. Ngayon anak, nakita mo na ang tunay kong anyo. Hindi ba't napakasarap ng laman ng iyong tiyuhin? Bakit? Bakit siyang nag-alaga sa akin? Siyang tunay na ama ko, hayop ka. Demonyo ka. Tao lang siya, Matias. Walang silbi, laging sagabal. Kailangan mo lumaya sa kanyang anino. Hindi ko kailangan ng kalayaang may halong dugo. Hindi ko kailangan ng ama na kumakain ng laman ng tao. Ikaw ang tagapagmana ko, Matias. Ang tadhana mo ay sa piling ko. Sa mga gabunan, huwag mong sayangin ang kapangyarihang nasa dugo mo. Ang dugo ko'y galing sa aking ina. At ngayon, binabawi ko ng tiwala ko sa iyo. Hindi kita ama. Isa kang hayop na kailangan ng itumba. Kung ganyan ang gusto mo, anak ko, mamamatay ka katulad ng iyong tiyo. Itong wakas mo, Lucas, sa ngalan ng liwanag ng orasyon at ng kaluluwang nananaghoy. Dito sumiklab ang isa pang labanan sa loob ng kubo. Walang armas si Matias, kundi ang kapangyarihang ipinamana ng kanyang ina. Ang mga orasyon na kay tagal niyang sinanay, ang pananampalatayang hindi kailanman tinalikuran. Samantalang si Lucas, nasa kanyang ganap na anyo bilang gabunan, mabangis, mabilis at gutom sa dugo. Tumalon si Lucas sa ere, sumugod na waring demonyo. Ngunit sinalubong siya ng orasyon ni Matias at sa isang iglap ay bumagsak naman ito sa lupa. Pero mabilis itong bumangon, tila hindi ito nasasaktan. Buong akala ko'y nagbago ka na. Kung alam ko lang sana tinapos na kita noon pa. Yan ang problema sa inyong mga tao. Masyado kayong maawain. Ngayon wala na ang ama-amahan mo. Kahit kailan, demonyo ka talaga. Nagsisi ako na nagtiwala pa ako sa iyo. Mas lumakas ka nga anak, ngunit hindi pa sapat. Hindi ko kailangan ng lakas mong may bahid ng kasamaan. Isang usal, isang dasal, walang saysay yan sa isang gabunan. Sa ngalan ni Atardar, sibatin ng dilim, patuguin ng gabi. Anong ginawa mo? Usal ng sibat ni Atardar, wala kang panangga sa liwanag. Ngunit hindi mo pa rin kayang patayin ang sarili mong ama. Wala na akong ama. Pinatay mo siya, si Tito Maing. At ngayon, ikaw ang isusunod ko. Mula sa luha at galit ni Matias ay lumitaw ang isang apoy. Hindi ordinaryong apoy, kundi ang liwanag na bunga ng matinding panalangin at puot. Hinugis niya ang liwanag na iyon sa anyo ng espada. Isang espada na purong liwanag. Humarap si Matias sa ama, handang tapusin ang lahat. Hindi mo kayang gawin yan. Ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. At ako ang babawi ng buhay na yan. Sa ngalan ng katarungan, ng dugo ng mga pinatay mo. At sa ngalan ni Tio Maing. Isa kang mangmang. Isa akong anak na ginising ng katotohanan. Mas magiging makapangyarihan ka pa sa akin kung sasama ka. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan galing sa kadiliman. Anak ko. Paalam, Lucas. At sa isang mabilis na galaw ng liwanag na espada, naputol ang hininga ni Lucas. Hindi nagsalita si Matias habang ang katawan ng kanyang ama ay dahan-dahang naging abo. Tinangay ito ng hangin at nang tuluyang lumipad ang mga alikabok ng kasamaan. Katahimikan, tumayo si Matias. Nanginginig,
duguan at mag-isa sa harapan niya. Dalawang katawan, si Maeng, ang tunay na ama sa puso niya, at si Lucas, ang ama sa dugo ngunit hindi sa diwa. Patawad, Tiyo Maeng, di ko kayo nailigtas. At kay inay, sana'y ipinagmamalaki mo ko sa pagpili ko sa liwanag. Ikaw ang tunay na nagmahal sa akin. Tapos na, pero ang laban ay nagsisimula pa lang. At sa pagsikat ng araw, nilisan ni Matias ang baryo. Bit-bit ang mga orasyon, ang pighati, at ang panatang ipagpapatuloy ang laban sa kadiliman. Mag-isa man, hindi siya natitinag, sapagkat sa puso ng isang tunay na albularyo, ang liwanag ay hindi kailanman matatalo ng dilim. Ang kwento ni Matias ay nagtuturo na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat lamang sa dugo, kundi sa mga pinipiling gawin. Sa kabila ng pagmamahal sa kanyang ama, kinakailangan niyang piliin ang tama kesa sa udyok ng damdamin. Itinuro rin ng kwento na ang tiwala ay kailangang ibinibigay sa mga karapat-dapat lamang, at ang mga babala ng matatanda ay dapat pinakikinggan. Sa uli, ang pagkatao ay hindi sa pinagmulan na kasalalay, kundi sa mga desisyong ginagawa sa harap ng tukso, trahedya at katotohanan. Si Matias ay naging huwaran ng lakas, prinsipyo at sakripisyo. Ang susunod na kwento ay hango sa tunay na buhay. Ito naman ay karanasan ng isa nating kabaryo na itago na lamang natin sa pangalang Albert. Sa panahong ito ay binata pa si Albert pero may sarili ng negosyo. Isang malaking tindahan sa kanilang bayan. Nagbago ang kanyang buhay nang pasukin ito ng kababalaghan. Tunghayan natin ang kanyang kwento mula sa bayan ng Pangasinan. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Ako si Albert. Bawat buhay ay may sariling soundtrack, at sa akin, ang taong 2010 ay isang kanta na nagsimula ng may ritmo pero biglang tumigil sa gitna. Ang taong ito ang bumalot sa akin ng kalungkutan, at ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng mensahe na dumating bandang 2:00 ng madaling araw. Parang kahapon lang nangyari. Ang bawat detalye, bawat sandali ay nakaukit pa rin sa aking isipan. Malinaw na malinaw. Sino na naman kaya ito? Ganitong oras pa talaga. Baka si Marlon lang yan ah. Magyayaya na naman sa inuman. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi pwedeng mangyari ito. Marlon! Marlon! Totoo ba to? Si Gerald, patay na raw siya. Oo, Albert. Nasa ospital kami ngayon. Dito ka na lang dumiretso. Sige, pupunta na ako dyan. Hindi ko alam kung papaano ko nakapagpasya sa aking isipan ang mga salitang patay na si Gerald. Narinig ko yun, pero parang may pumipigil sa akin na maniwala. Si Gerald, ang Gerald na kakatawa pa lang namin nung isang araw. Ang Gerald na kasama ko sa bawat kalokohan at tagumpay ay patay na. Sa bawat takbo ng motor ko, parang narinig ko ang boses niya na tumatawa. Kinukulit ako at sinasabing sige na, bili ka na niyan. Habang bumabiyahe naman ako sa madilim na kalsada ng Quezon, ang puso ko ay unti-unting nabibiyak at ang luha ko ay sunod-sunod na pumatak. Hindi ko naman alam kung saan ako pupunta, kung papaano ko haharapin ang katotohanan. Parang kailan lang, kasama ko pa si Gerald na dumadaan sa mga pasilyo ng ospital na ito. Binibisita ang isang kaibigan.
Ngayon, siya na ang bibisitahin namin. Pero hindi na siya makakausap pa. Albert, buti dumating ka. Hindi. Gerald, bakit? Bakit ang bilis? Tahan na, Albert. Wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang natin. Marlon, anong nangyari? Paano nangyari ito? Bakit hindi niya kami tinawagan? Ayon sa mga pulis, aksidente raw. Nadulas daw siya sa may kalsada. Malakas daw ang takbo niya. Kaya malakas din ang pagkakabangga. Walang ibang sasakyan sa lugar at wala rin namang ibang ebidensya. Pero bakit? Ang galing niya magmaneho. Hindi siya nagmamaneho ng mabilis kung alam niyang delikado. Bago pa lang ang motor niya. Hindi ko rin alam, Albert. Ang alam ko lang, sa ganito mga sitwasyon yung mga bakit ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga kung paano natin siya mapapabaunan. Ang mga salita ni Marlon ay tumagos sa aking puso. Kahit anong gawin naming pagtatanong, wala na kaming magagawa. Si Gerald ay isang ulila. Wala na siyang mga magulang. Sa ganitong sitwasyon, kami, ang kanyang mga kaibigan, ang pumalit sa kanyang pamilya. Kami ang nagpasya. Kami ang nag-asikaso. Hindi madali. Pero wala kaming ibang pagpipilian. Ang pagmamahal namin para kay Gerald ay nag-udyok sa amin na gawin ang lahat. Kami ang nakipag-usap sa mga may katungkulan, sa mga taga-ospital at sa mga taga-purinarya. Sa gitna ng aming kalungkutan, kailangan naming maging matatag para kay Gerald, para sa aming kaibigan na tanging kami na lang ang pamilya. Kayo po ba ang mga kaibigan ni Ginoong Gerald Cruz? Opo, ano po ang kailangan ninyo? Kailangan na po naming ipapormal na investigasyon ng kaso. Sa ngayon, maaari na po muna kayong umuwi. Sige po, Ginoong Pulis. Albert, halika na, umuwi muna tayo. Magpahinga ka na muna. Bukas na natin asikasuhin ang lahat. Hindi. Hihintayin ko na lang si Gerald dito. Hindi ko siya maiiwan. Sa gabing iyon, hindi naman ako umalis sa tabi ni Gerald. Sa lahat ng aming mga pinagsamahan, sa lahat ng aming mga kalokohan, sa lahat ng aming mga pangarap, ang lahat ay natapos sa isang simpleng text at isang aksidente. Ang pagkamatay ni Gerald ay nagbigay sa akin ng matinding kalungkutan at ang lahat ay naganap sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit ang alaala namin sa kanya ay hindi kailanman mamamatay. Sa bawat kanta na maririnig ko sa radyo, sa bawat tawa na maririnig ko at sa bawat pag-andar ng aking motor, lagi kong aalalahanin si Gerald, ang aking kaibigan, ang aking kapatid at ang aking kakampi. Ang taong 2010 ay isang taon na hindi ko kailanman malilimutan at ang kwento ng aming pagkakaibigan ay isang kwento na hindi kailanman magtatapos dahil ang alaala niya ay mananatili sa aming lahat, mananatili sa akin habang buhay. Ang sumunod na umaga ay parang walang kulay. Ang araw ay sumikat pero para sa akin, nanatiling madilim ang mundo. Bago naman magtanghali, naisakatuparan na namin ang unang hakbang ng pagtanggap sa trahedya. Nailagak na namin si Gerald sa isang purinarya. Doon, kasama ng katahimikan at ng mapait na amoy ng bulaklak, lalong tumindi ang lungkot na bumabalot sa aming lahat. Ang mukha ni Gerald na dating laging may ngiti ay tahimik na ngayon, malamig at walang buhay. Sa bawat kaibigan na dumating upang magbigay ng kanilang huling paalam, lalo naman akong nanghina. Ang pagod at bighati ay nagsanib puwersa at sa wakas ay sumuko ang aking katawan. Marlon, kailangan ko na muna yatang umuwi. Parang hindi na yata kaya ng katawan ko. Alam ko, umuwi ka na muna, Albert.
Kami na muna ang bahala dito. Para makapagpahinga ka, kailangan mo yan. Hindi. Hindi ito totoo. Imposible. Anino? Sinong anino? Sinong sumakal sa kanya? Ang biyahe pa uwi ay parang isang panaginip na binabalot ng kalungkutan. Sa tuwing nakikita ko ang mga kalsada, naaalala ko ang kalsada kung saan siya nadisgrasya. Ang bawat bahay na nadadaanan ay parang may bahagi ni Gerald na iniwan. Pagdating ko naman sa bahay, wala naman akong ganang gawin. Kahit ang sikat ng araw ay hindi magawang magbigay ng kahit konting init. Kumain lang naman ako ng konti nun, kabaryo. Isang baso ng tubig at isang piraso ng tinapay. Pagkatapos nun ay humiga na ako sa kama. Alam ko, kailangan kong magpahinga. At doon nga, nagsimula ang panaginip ko. Panaginip na mas malinaw pa sa tunay na buhay. Nakita ko nun si Gerald. Suot niya ang kanyang itim na jacket. Nakasakay sa bago niyang motor. Ang ilaw ng motor ay bumabalot sa dilim ng gabi. At ang tunog ng kanyang makina ay nagmumula sa gitna ng malakas na ulan. Ngunit habang nagmamaneho siya, may nakita naman akong anino. Isang anino sa kanyang likod. Isang anino na hindi ko maipaliwanag kung ano o sino. Ang anino ay dahang-dahang lumapit kay Gerald at sa kanito sinakal si Gerald. Ang hininga nun ni Gerald ay nawala at ang kamay niya sa manibela ay unti-unting nanghina. Ang motor ay tumagilid at ang ilaw ay nawala sa gitna ng dilim. Isang malakas na pagbagsak at pagkatapos, nakakabinging katahimikan. Ang panaginip ko noon, kabaryo, ay doon nagtapos. Ang panaginip ay hindi lang simpleng panaginip. Ito ay parang isang babala, isang mensahe. Hindi naman ako makapaniwala na isang aksidente lang ang nangyari. Ang bawat detalye sa panaginip ay parang isang misteryo na kailangan kong lutasin. Ang anino, sino ito at bakit niya ginawa yon? Ang katawan ni Gerald ay merong mga galos na nagmula sa pagsalpok. Pero papaano kung may iba pa? Papaano kung hindi ito simpleng aksidente? Marlon, kailangan natin mag-usap. Albert, ano? Di ba sabi ko, magpahinga ka muna? Hindi, may nakita akong kakaiba. Hindi ko alam kung bakit. Pero kailangan nating imbestigahan ang kaso ni Gerald. Kailangan nating makipag-ugnayan sa pulis. Albert, ano bang sinasabi mo? Aksidente ang nangyari. Sabi na nga ng pulis. Hindi, Marlon. May nakita akong kakaiba. Hindi ko kayang ipaliwanag. Pero kailangan nating gawin ito para kay Gerald. Sige, magkita na lang tayo doon sa may punerarya. Doon na lang nating pag-usapan yan. Hindi ko alam noon, kabaryo, kung bakit. Pero ang panaginip na yon ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang pagod at kalungkutan ay napalitan ng determinasyon. Kailangan kong hanapin ang katotohanan para kay Gerald, para sa aming pagkakaibigan. Ang panaginip ay isang tulay na nag-uugnay sa akin sa kanya. Isang huling mensahe na kailangan kong intindihin. At sa mga sandaling yon, alam kong hindi naman ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang anino sa kanyang likod at kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Kinabukasan nun, kabaryo, pagkatapos kong makausap itong si Marlon, dumiretso naman kami sa himpilan ng pulisya. Ang mga oras na yon ay parang isang pelikula na pinanonood ko at ako ang pangunahing bida na naghahanap ng hustisya. Magandang araw ho. Nandyan po ba ang investigador na humahawak sa kaso ni Gerald Cruz? Ako yon. Anong kailangan ninyo? Sir, gusto lang po naming magtanong
tungkol sa kaso ng kaibigan namin. Sir, gusto po naming ipaimbestiga ulit ang kaso. Naniniwala po kami na hindi lang yun simpleng aksidente. May nakita po kong kakaiba. Ay, mga iho. Tapos na ang kaso. Nagsara na. Ayon sa report, walang ibang ebidensya. Maliban sa bakas ng gulong na nadulas at ang lakas ng bangga. Nadulas siya, natumba, nasagasaan ng sarili niyang motor. Ganun lang. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan na mabayaran kayo sa gastos sa libing. May tulong ang gobyerno. Pakipirmahan na lang ito. Sir, hindi po kami nandito para sa pera. Nandito po kami para sa hustisya. Bakit ayaw niyong pakinggan ang sinasabi ko? May napanaginipan po ako. May anino raw sa likod ni Gerald. Huwag kang maniwala sa panaginip, iho. Kung panaginip lang ang basehan ng bawat investigasyon, ay di sana lahat ng kaso nalutas na. Wala kaming nakitang ebidensya ng foul play. Wala. At wala rin kaming oras para sa mga ganyan. Mag-aaksaya lang tayo ng oras. Kung wala na kayong sasabihin, pwede na kayong umalis. Albert, tama na. Tara na. Wala na tayong magagawa rito. Pero Marlon, hindi mo ba nakikita? Ayaw niyang gawin ang trabaho niya. Ayaw niyang tulungan tayo. Alam kong galit ka, Albert. Pero huwag ka magpadalos-dalos. Baka madami pa tayo. Baka ikaw pa ang makulong. Kumalma ka lang. Ang galit ko noon ay mas matindi pa sa lungkot. Parang pinagsara ng mundo ang pinto sa aming muka. Sa pag-uwi ko naman, nagtungo muna kami sa punerarya. Nakita ko ang mukha ni Gerald. Tahimik pa rin ito. Parang sumisigaw ang aking puso na magsalita ito. Na magbigay siya ng kahit ano na senyales. Ngunit wala. Tahimik lang siya noon, kabaryo. Doon ko narinig ang boses ni Marlon na tila nagbibigay ng payo. Ngunit masakit sa aking pandinig. Albert, umuwi ka na. Kitang-kita na ang pagod sa mukha mo. Tignan mo ang sarili mo sa salamin. Namumutla ka na. Hindi ka pa natutulog. Kailangan mo muna magpahinga. Huwag mo na munang isipin ang nangyari sa estasyon. Masaya na si Gerald kung masaya ka rin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Pagdating naman nun sa bahay, wala akong ginawa kundi matulog. 7:00 na ng gabi nang makatulog ako at ang pagod ay nagdulot ng malalim na tulog. Sa kabila ng lahat, hindi na ako nananaginip pa. Hindi na bumalik si Gerald sa aking panaginip. Ang katahimikan ng gabi ay nagbigay sa akin ng kapayapaan at ang pagod ng katawan ay nagdulot ng pagtulog na kailangan ko. Ang pagtanggi ng pulis na imbestigahan muli ang kaso ay nagbigay sa akin ng mas malaking dahilan para gawin ko ito ng mag-isa. Oo, kabaryo. Wala akong sapat na ebidensya. Ang panaginip ay isang panaginip lang. Pero ang pakiramdam ko na may mali ay hindi mawawala. At sa puntong yun, alam kong hindi na ako maghihintay pa sa tulong ng iba. Mag-isa kong hahanapin ang katotohanan. Mag-isa kong aalamin kung sino ang anino sa likod ni Gerald. At mag-isa kong hahanapin ang hustisya para naman sa kaibigan ko. Nag-iisa ako noon pumunta sa lugar ng aksidente. Ang lugar kung saan natapos ang buhay ng kaibigan ko. At doon ako magsisimula sa paghahanap ng katotohanan. Dito, sa tahimik at liblib na bahagi ng Quezon Province, ako ang magiging pulis. Ako ang magiging investigador. At ang tanging ebidensya ko ay ang isang panaginip na patuloy na bumabagabag sa akin. Ang lugar noon ay liblib, walang kabahayan, walang ilaw, pawang mga puno't halaman ang saksi sa nangyari. Ang bawat hangin na dumadaan ay parang bumubulong ng pangalan ni Gerald. Ang simento ay may tuyong dugo pa at ang marka ng gulong ay kitang-kita pa rin sa gitna ng katahimikan at kalungkutan
Sinubukan kong intindihin ang lahat. Ano ang nangyari sa gabing yun? Paano nangyari ang aksidente? Bakit nadulas ang kaibigan ko? Dito sa puntong ito, nadulas si Gerald. Dito, sa linyang ito, tumagilid ang motor pero ang panaginip ko, ang puno. May puno nga. Ang puno ay nasa likuran niya. Doon ko nakita ang puno na nasa panaginip ko. Isang malaking puno na may kakaibang hugis. Doon, sa ilalim ng puno, may nakita naman akong mga kakaibang bagay. Hindi ko alam kung ano ito, pero parang may kinalaman ito sa nangyari. Kinabahan ako noon, kabaryo. Ang aking puso ay tumibok ng napakabilis. Hindi ito simpleng aksidente. Ito ay isang krimen at ang panaginip ko ay hindi lang panaginip. Ito ay isang paalala. Isang paalala ni Gerald na kailangan kong lutasin ang misteryo. Bumalik ako sa punerarya. Kailangan kong sabihin kay Marlon ang nakita ko. Si Marlon lang ang taong pinagkakatiwalaan ko. Si Marlon lang ang nakakaintindi sa akin ng oras na yon. Pagdating ko sa punerarya, sinalubong naman ako ng tahimik at malamig na titig ni Marlon. Alam kong pagod na siya sa akin. Alam kong gusto niya na tumigil ako. Albert, ano na naman ba? Bumalik ka na naman. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba napapagod na maniwala sa mga ganyan? Marlon, nakita ko ang puno sa panaginip ko. Nandun siya sa lugar ng aksidente. Sigurado akong may kinalaman ito sa pagkamatay ni Gerald. Kailangan natin balikan yung lugar. Albert, tama na. Hindi ka na nag-iisip ng tama eh. Sobra ka ng emosyonal. Nakita mo na ang gusto mong makita. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Hindi tayo pwedeng mag-imbento ng mga kwento para lang magkaroon ng dahilan sa pagkamatay ni Gerald. Ang mga salita ni Marlon ay parang suntok sa aking dibdib. Para naman akong nabaliktad. Ang aking determinasyon ay biglang nawala. Baka nga tama siya. Baka masyado lang akong emosyonal. Baka ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng isip ko. Baka natanggap ko na ang katotohanan. Pero ayaw ko na lang na maniwala. Ang lahat ng aking pagod, kalungkutan at galit ay biglang bumalik. Ang lakas na nakuha ko sa panaginip ay unti-unting nawala. At ang lungkot ay nanumbalik. Kaya naman umuwi na lamang ako. Anak, nandyan ka na pala. May problema sa tindahan mo. Nag-aaway daw ang mga empleyado mo. Pwede mo bang ayusin? Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong isagot. Ang isip ko ay puno pa rin ng misteryo ng pagkamatay ni Gerald. Ang problema sa tindahan ay parang wala lang sa akin. Wala akong ganang makipag-usap. Wala akong ganang mag-isip. Tumangulang naman ako at tumuloy na sa kwarto. Ang aking katawan ay pagod at ang aking isip ay gulo. Baka nga kailangan ko lang magpahinga. Kailangan ko lang kalimutan ang lahat. Baka nga may mga bagay na hindi dapat hinahanapan ng kasagutan. At ang pagkamatay ni Gerald ay isa sa mga yon. Matapos ang ilang oras na tulog ko, kabaryo, ay bumaba naman ako at inihanda ang aking motor. Parang may pumipigil sa akin na umalis, pero mas malakas ang pag-udyok ng aking puso. Habang isinusuot ko ang aking helmet, isang imahe ang biglang lumitaw sa aking paningin. Isang anino, isang imahe, isang multo. Si Gerald, nakatayo sa gilid ng bahay, duguan ang kanang bahagi ng mukha nito. Ang kanyang mga mata ay parang tumitingin sa akin, humihingi ng tulong. Nagulat naman ako at sa isang iglap, nawala ang imahe. Hindi ito totoo.
Guni-guni ko lang ito. Baka masyado lang akong napapagod. Dahan-dahan kong isinuot ang aking helmet. Sa pagsuot ko nito, naramdaman ko ang isang napakalamig na bulong sa aking batok. Isang boses na kilalang kilala ko. Ang boses ni Gerald. Bakit siya duguan sa muka? Kaya't imbis na pumunta sa lamay, ang motor ko ay kusang pumunta sa inuupahang apartment ni Gerald at sa lugar kung saan siya naninirahan, sa lugar kung saan nagsisimula ang kwento ng kanyang buhay. At doon, alam kong may makita akong kasagutan. Albert, ikaw ba yan? Akala ko'y nasa lamay ka ni Gerald. Nakikiramay ako, iho. Maraming salamat po, Aling Pasing. Pwede po ba akong pumasok? May kukunin lang po ako. Sige, pumasok ka na, Albert. Alam mo, halos gabi-gabi ay inaasikaso niya ang mga damit niya. Baka may naiwan siya. Ay, naalala ko pa nga pala. Lagi siyang may kinukwentuhan na babae, si Selena. Ang ganda niyang babae. Selena? Sino po siya? Ang pangalan na sinabi niya ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto. Dahan-dahan naman akong pumasok sa apartment ni Gerald. Ang apartment ay tahimik, malamig at walang buhay. Ang bawat gamit ay parang may alaala ni Gerald. Sa lamesa naman ay may nakita akong isang maikling sulat. Isang sulat na hindi na natapos. Isang sulat na para sa akin. Albert, pasensya ka na at hindi ako nakapagsabi kaagad. May gusto sana akong ibigay sa iyo. Isang napakahalagang balita. May nabuntis ako. Si Selena ang pangalan niya. Maganda siya at mabait, pero ang pamilya niya galit sa akin. Hinahanap ako ng mga ito. Natatakot ako at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Gusto ko sana magpunta sa inyo para humingi ng tulong, pero hindi ko alam kung paano at ayaw ko na madami ka pa sa gulo ko. Ang sulat ay nagtapos doon. Ang buong katawan ko ay nanginig. Ang panaginip ko, ang multo ni Gerald, ang pangalan ni Selena. Lahat ng ito ay nag-uugnay sa isa't isa. Hindi ito aksidente. Si Gerald ay pinatay at ang dahilan, si Selena. Ang duguan niyang muka, hindi ito mula sa aksidente, kundi mula sa isang away. Ang multo niya ay hindi humihingi ng tulong, kundi humihingi ng hustisya, at ang sulat nito ang magsisilbing ebidensya ko. Ang ebidensya na hindi aksidente ang pagkamatay niya, kundi isang krimen. At ako, ang kanyang kaibigan, ang maglulutas ng misteryong ito. Ang address ni Selena ay nasa liblib na bahagi ng probinsya. Ang daan ay bako-bako at ang mga puno't halaman ay parang nagtatago ng mga lihim. Sa bawat takbo ng motor ko, parang may bumubulong sa akin na huwag akong matakot, na kailangan kong maging matatag. Pagdating ko naman sa address, nakita ko ang isang simpleng bahay. Tahimik ang lugar nun, kabaryo, at parang walang taong nakatira. Pero alam kong nandito siya. Naramdaman ko yon. Mawalang galang na po. Ikaw po ba si Miss Selena? Kaibigan po ko ni Gerald Cruz. May gusto lang po akong itanong sa iyo. Hindi naman siya nagsalita, kabaryo. Hindi siya sumagot. Ang tanging ginawa niya ay tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Ang kanyang takot ay nagsabi sa akin na tama ako. May kinalaman siya sa pagkamatay ni Gerald. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalaking ebidensya. Ang pamilya niya, ang mga lihim na alam niya, lahat ng yon ay kailangang malaman ko. Hindi naman ako umalis sa lugar. Nag-abang lang ako sa tapat ng bahay, naghihintay ng tamang pagkakataon. At doon, nakita ko ang isang motor na lumabas sa may gate. Ang motor ay may kakaibang kulay at may kakaibang tunog. Tinandaan ko ang modelo nito. Ang kulay nito
at ang mga marka sa gulong. At sa mga sandaling yon, alam kong meron akong bagong ebidensya, kaya't bumalik naman ako sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Ang mga marka ng gulong ni Gerald ay kitang-kita pa rin, pero sa paggalugad ko, may nakita naman akong iba pang bakas ng gulong. Isang bakas na gulong na hindi kay Gerald. Isang bakas ng gulong na kapareho ng motor na nakita ko sa bahay ni Selena. Ang puso ko noon, kabaryo, ay tumibok ng napakabilis. Hindi lang ito isang krimen. Ito ay isang planadong krimen. Ang pamilya ni Selena, sila ang may gawa nito. Alam ko na ngayon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Dumiretso na ako sa presinto. Kinulit ko ang imbestigador na dati nang tumanggi na tulungan ako. Ipinakita ko sa kanya ang sulat. Ipinakita ko sa kanya ang ebidensya na nahanap ko. Ang bawat salita na sinasabi ko ay puno ng determinasyon. Pero ang imbestigador sa kabila ng lahat ay nag-aalinlangan pa rin. Sir, may nakita po ako. Ito po ang sulat ni Gerald. Para po ito sa akin. Dito po ay sinasabi niya na may nabuntis siyang babae, si Selena, at pinaghahanap daw po siya ng pamilya ni Selena. At sa lugar ng aksidente, may nakita po akong bakas ng gulong na hindi kay Gerald. Pareho po ito sa motor na nakita ko sa bahay ni Selena. Iyo, di ba sabi ko sa'yo, tigilan mo na yan. Gawa-gawa mo lang yan, di ba? Yung sulat, baka peki lang. Yung mga bakas ng gulong, baka sa ibang motor lang yan na dumaan. Hindi mo ba talaga matanggap na namatay ang kaibigan mo? Hindi ka ba talaga titigil? Hindi po, sir. At hindi po ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Kung gusto niyo po sumama po kayo sa akin, ipapakita ko po sa inyo ang mga bakas ng gulong. At ipapakita ko rin po sa inyo ang ebidensya na hindi ito aksidente. Sa wakas ay sumama sa akin ang imbestigador at isa pang pulis. Pagdating namin sa lugar ay kinunan nila ng litrato ang bakas ng gulong malapit sa malaking puno. Sa itsura nito ay para itong nakaparada at tila may inaabangan. Sige, ipakita mo sa akin ang mga bakas na gulong na sinasabi mo. Kung wala, ikukulong kita dahil sa pag-abala sa akin. Hindi ako natakot nun, kabaryo. Alam ko ang aking ginagawa. Dahan-dahan kong nilibot ang aking mga mata sa lugar. Ang mga bakas ng gulong ni Gerald ay kitang-kita ko pa rin. At sa likod nito, ang bakas ng gulong ng motor na nakita ko sa bahay ni Selena ay malinaw. Hindi ito isang simpleng pagkakataon. May ibang motor na kasama si Gerald sa gabi ng aksidente. Teka, may isa pang marka ng gulong dito. Hindi ito kay Gerald, pero saan naman ito galing? Sa sandaling yon, ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis. Nakita ko ang pagdududa sa mukha ng imbestigador. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napapalitan ng pag-intindi. Habang abala ang dalawang pulis sa pagsisiyasat ng ebidensya, ang aking paningin ay lumibot sa buong paligid. At doon, muli kong nakita ang multo ni Gerald. Nakatayo siya malapit sa may pangpang, tahimik at malungkot. Ang kanyang mga mata ay parang tumitingin sa akin. Humihingi ito ng tulong. Marahan naman akong lumapit sa kanya. Ang multo ni Gerald ay parang nagsasabi sa akin na, "Dito, Albert. Dito mo makikita." Sa bawat hakbang ko, unti-unting naglalaho ang multo ni Gerald. At sa mga sandaling yon, alam kong may dapat akong makita. Halos kumawala ang kaluluwa ko sa takot. Pero mas nanaig ang paghahanap ko ng katotohanan. Ang pangpang ay hindi naman gaano kalalim. Puro damo at maliliit na halaman ang naroon. Pero may isang bagay naman akong napansin. Isang bakal na may bahid ng tuyong dugo.
Ang bakal ay parang itinapon lang sa pampang at parang sinusubukang itago. Sir, tignan niyo po rito. Ito, pwede namin magamit ito. Maaaring hindi nga aksidente ang nangyari. Dadalhin muna namin ito sa laboratorio. Iyo, salamat sa iyo. May pag-asa pa pala. Ang mga salita ng pulis ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang lahat ng aking pagod, kalungkutan at takot ay napalitan ng pag-asa. Alam ko nga ang aking paghahanap ay hindi na sayang. At sa wakas, meron na akong kasama sa paghahanap ng hustisya para naman kay Gerald. Makalipas ang 2 araw ay tumawag sa akin ang pulis. Albert, pumunta ka sa presinto. Mayroon na kaming resulta. Pagpunta ko sa presinto, ang investigador ay naghihintay na sa akin. Ang kanyang muka ay seryoso pero may pag-asa na rin. Dahan-dahan siyang nagkwento. Ang mga bakas ng gulong na nahanap namin ay kapareho ng motor na nakita ko sa bahay ni Selena. At ang dugo na nasa bakal, ang dugo ay kay Gerald. Ang bakal na yon ay ginamit para saktan si Gerald. Ang lahat ay konektado. Ang panaginip ko, ang sulat, ang mga bakas ng gulong at ang dugo. Lahat ng yon ay nagpapatunay na ang pagkamatay ni Gerald ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong krimen. Ang araw ng libing ni Gerald ay dumating. Ang buong magkakaibigan ay nagtipon-tipon at ang bawat isa ay mayroong kwento tungkol sa kanya. Pero ang bawat ngiti na nakikita ko ay mayroong kalungkutan. At ang bawat luha na pumapatak na mayroong pait, alam ko, ako lang ang nakakaalam ng buong kwento. Ang pagkamatay ni Gerald ay hindi isang aksidente, kundi isang krimen. At sa araw na yon, matapos ang kanyang libing, nagsimula ang paghahanap sa hustisya. Sa tabi ko, ang imbestigador na dati ayaw akong pakinggan, ngayon ay katuwang ko sa paghahanap ng katotohanan. Handa ka na ba, Albert? Hahanapin natin ang mga taong may gawa nito. Sa oras na ito, hindi na ito isang suspetya. Mayroon na tayong ebidensya. Sa bawat salita ng pulis, lalo naman akong nagkaroon ng lakas. Ang lahat ng aking pagod, kalungkutan at takot ay napalitan ng determinasyon. Nagtungo kami sa bahay ni Selena. Ang bahay na ito ang magiging saksi sa katotohanan. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng tahimik at malamig na tingin. Pagkatapos ay dahang-dahang binuksan ni Selena ang kanilang pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alam niya na kung bakit kami nandyan. Selena, kailangan namin kayong dalhin sa presinto. May gusto lang kaming itanong tungkol sa pagkamatay ni Gerald Cruz. Sa pagbanggit ng pangalan ni Gerald, biglang bumuhos ang luha sa mga mata ni Selena. Hindi niya na kaya. Ang lahat ng bigat na daladala niya ay biglang bumagsak. Hindi na siya makapagpigil. Nagsimula siyang magsalita at ang bawat salita ay parang isang patak ng ulan na naghuhugas ng kanyang kalungkutan. Sa pag-iyak niya, nagsimula naman siyang ikwento ang lahat. Hindi ko alam na mangyayari yun. Akala ko iiwan niya ako, na ayaw niya akong panagutan. Anong ibig mong sabihin, Selena? Nag-uusap kami ni Gerald noon. Nalaman niya na buntis ako. Pero akala ko iiwan niya ako. Ayaw niya akong panagutan. Kaya humingi ako ng tulong sa mga kapatid ko. Humingi ako ng tulong sa kanila para parusahan si Gerald. Para lang lumpuhin siya. Pero hindi ko alam na mangyayari ang lahat ng ito. Sa bawat salita ni Selena, lalo naman akong nagkaroon ng galit. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Ang aking pagod at kalungkutan ay tila naglaho. At ang tanging nararamdaman ko ay ang galit.
Galit sa mga taong gumawa nito. Galit sa mga taong kumuha sa buhay ng kaibigan ko. Ang pagsisisi sa mga mata ni Selena ay malinaw, pero ang pagsisisi ay hindi sapat para ibalik si Gerald. Sa tulong ng mga ebidensya na nakuha namin, ang bakal na may dugo, ang bakas ng mga gulong, lahat ng yon ay nagpapatunay na ang kwento ni Selena ay totoo. Ang kanyang dalawang kapatid ay agad na inaresto. Sa uli, napatunayan namin na ang pagkamatay ni Gerald ay hindi lang aksidente. Ito ay isang krimen at sa wakas, nagkaroon ng hustisya para sa kanya. Albert, salamat dahil hindi ka sumuko. Hindi ko inakala na may itinatago pala sa atin si Gerald. Sa palagay ko hindi naman niya intensyon na itago. Pero kung sinabi lang sana niya sa atin ng mas maaga, ay hindi ito hahantong sa ganito. Matutulungan pa natin siya. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Ang mahalaga ay lumabas ang katotohanan. Bilib ako sa tibay mo, pre. Isa kang ang tunay na kaibigan. Pagkatapos ng lahat, pumunta naman ako sa puntod ni Gerald. Walang tao doon. Tanging ako lang at ang kanyang alaala. Doon, mag-isa naman akong nagdasal. Doon, mag-isa akong nagsalita sa kanya. Doon ay sinabi ko sa kanya na sa wakas, may hustisya na siya. Sa wakas ay malalaman na ng lahat ang buong kwento. At sa wakas, makakapagpahinga na siya. Makalipas ang ilang buwan, muli kong napanaginipan ang lugar ng aksidente. Ang malaking puno ay naging sentro sa panaginip. Sa likod ng puting usok ay lumabas ang isang imahe sa tabi ng puno. Isang nilalang na nakakakilabot ang itsura. Isang halimaw kung maituturing at nakangisi ito sa akin. Napabalikwas naman ako at tagaktak ang pawis. Nagtungo naman ako sa kusina at uminom ng tubig. Pagbaba ko ng baso ay may bumulong sa akin. Boses na tila mula sa ilalim ng lupa. Wakas,